Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dongga lang, at ngayon ay tatalakayin na naman po natin ang isang paksa sa Bible. At ang atin pong pag-aaralan ngayong araw ay may kinalaman po sa isang pangungusap ni Jesus. Na mula nang banggitin niya ito ay naging isa na ito sa pinakakilalang verse na karaniwan sa mga Kristiyano ay nakakaalam po nito. At ang title po ng ating paksa ngayong araw ay Jesus is the way, the truth, and the life. Ito po ay hango sa John chapter 14 verse 6 po. Kaya halina tayo po ay mag-aral, makipagbukas po kayo ng Bible, at ako naman po ay bukas na sa aking harapan ng Bible, at buksan po natin ito po sa aklat po ni John chapter 14 verse 6. Ang sabi po ay ganito: And Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Pamilyar ang verse na ito. Walang hindi nakakaalam, at kadalasan pa nga sa murang edad ng ating mga children sa church, isa ito sa pinapa-memory verse sa kanila. Okay, kahilera ho nito yung John 3:16 na for God so loved the world that He gave His one and only Son. Yun po, no? At saka po yung Matthew chapter 6 verse 33, yung seek ye first the kingdom of God. So lumalabas, ito pong top 3 verses pong ito ay kilalang kilala, at isa po ang I am the way, the truth, and the life, na kung saan ay masyado pong pamilyar sa bawat isa sa atin. Well, anyway, dahil sa ang verse na ito ay isang famous verse, at ang nagsalita mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, marapat lang na atin pong balikan, atin pong pag-aralan, pagbulay-bulayan, at saliksikin kung ano yung mga aral na dapat natin matutunan sa mga pangungusap na ito. Bakit niya binanggit? Ano ang pinagmulan ng mga pangungusap na ito at dumating sa point na binanggit niya na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya sa mga oras na to, atin pong simulan ang pagbabasa ng John chapter 14, simula po sa verse 1. Bakit? Kasi po kung titignan natin sa context ng passage, nagsimula po talaga ito sa verse 1. Basahin ko po. John 14 verse 1. Ang sabi po dito, do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. John chapter 14 verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also may be where I am. And John chapter 14 verse 4, ang sabi po dito, you know the way to the place where I am going. So lumalabas, subukan po muna natin balangkasin ang verse 1, ang verse 2, ang verse 3, at saka ang verse 4. Kasi papunta po yan ng John chapter 14 verse 6. Okay? So lumalabas yung 1 to 4 lang po muna ang ating bigyan ng concentration. Ang dahilan, pag inuri po natin ang mga katagang binitawan ni Jesus dito, ang dahilan po ay walang iba kung hindi, do not let your heart be troubled. Kasi gusto niya na huwag mangamba ang kanyang mga disciple. Huwag mag-alala, huwag magpanik, huwag malungkot, huwag mabalisa. Okay? Ngayon, bakit nadodoon ba ang mga disciple ni Jesus
na kung saan nasa panic mode ba sila? Sila ba'y balisa? Sila ba'y nag-aalala? Malamang mga kapatid, malamang po ang sitwasyon ng 12 alagad or yung mga alagad, kung 72 man sila, malamang po na trouble po ang kanilang kalooban. Bakit? Kasi pinipredict na ni Jesus na hindi naman talaga siya magtatagal. Binibigyan niya na ng premonition ang kanyang mga alagad na hindi talaga siya pipirme sa sanlibutan ng matagal. At ang kanyang layunin, pag nagawa niya na, ang misyon, pag natupad niya na, babalik na siya sa Ama. Yun. Alam mo ninyo mga kapatid, kung titignan po natin, maraming beses kasing pinredict ni Jesus ang kanyang paglisan, pagbalik sa Ama, pag natapos na yung kanyang ministry. At alam niya na ang ministry niya ay hindi tatagal ng 10 taon o 7 taon o 5 taon. In fact, mga kapatid, 3 taon lang po ito, or at the most, mga 3.5 years lang. Yung first time na binabanggit niya ang kanyang kamatayan, yung pinipredict niya ang kanyang kamatayan, binanggit yan ni Matthew, ni Mark at saka ni Luke. Sa Matthew po ay yung Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Si Mark po ay yung Mark chapter 8 verse 31 hanggang 32. At saka si Luke po sa Luke chapter 9 verse 21 to 22. Binabanggit niya dyan. Doon nga sa Mark, pag binasa niyo po yung Mark chapter 8 verse 31 to 32, ayaw ni Peter. Ayaw. Hinawakan siya ganyan. Sabi niya, Panginoon, hindi pwede mangyari sa ito. At anong sinabi ni Jesus sa kanya? Get thee behind me, Satan. You are stumbling block to me. Sinabi niya, that was the first time po tinawag ni Jesus si Peter na Satan. Bakit po? Kasi nga, ayaw ni Peter na ang mga naririnig niyang pamamaalam ni Jesus na ang ministry ni Jesus o si Jesus mismo ay hindi na magtatagal. That was the first time. At meron pa siyang second time. Okay? Again, Jesus predicted his death second time. Sa Matthew po, sa Matthew 17 verse 22 to 23. Sa Mark po, Mark 9 verse 30 to 32. At sa Luke po ay Luke chapter 9 verse 43 hanggang 45. Ito yung nagkaroon ng transfiguration na dumating si Moses at saka si Elijah, na ang pinag-usapan din ay ang pagkakamatay or yung predictions of death of our Lord Jesus Christ. Okay? That was the second time. Okay? Meron pang third time. Ang third time po ay kay Matthew ulit, chapter 20, verse 17 hanggang 19, Mark 10, verse 32 to 34, at Luke chapter 18, verse 31 to 34. Yan po yung third time. Imagine, 3 gospel, 1 time, second time, third time. 3 beses po yan na pinipredict ni Jesus na siya po ay mamamaalam. Babalik na siya sa Ama. Ano ngayon ang mararamdaman ng mga disciple? Diba? Na kumbaga, si Jesus, bakit niya naman binabanggit? Hindi lang isang beses, hindi lang makalawa, makaikatlo pa. At baka itanong nyo sa akin, si John ba hindi nagbabanggit? Nagbabanggit din po. Nagbabanggit. Kaya ako lang binanggit yung 3 gospel po, yung Matthew, yung Mark, at saka yung Luke. Kasi malinaw po doon yung kanyang predictions. Okay? At pagdating po dito kay John, ang kay John naman po, ninarnarrate niya na lang na ang mga disciple ay nandoon na sa kalalagayan na nababalisa na sila. Nag-aalala na sila. Dahil nga si Jesus ay hindi na magtatagal. Bukas ang Bible nyo, di ba? Tingnan niyo po yung John chapter 14 verse 1. Ano sabi diyan? Do not let your heart be troubled.
Huwag kayo mabalisa. Trust in God. Magtiwala kayo sa Diyos. Trust also in me. Magtiwala rin kayo sa akin. Sa verse 2 po, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. Okay? So, ang verse 1 po at ang verse 2 po ng John chapter 14 ay nagsasabing, huwag kayong mabalisa. Bakit? Totoo na ako ay pupunta sa bahay ng aking ama, sa tahanan ng aking ama, sa kaharian ng aking ama. At dahil ako pupunta doon upang ipag-prepare kayo ng inyong magiging tahanan. Okay? Dito kasi po sa binasa ko, nakalagay ay, in my Father's house are many rooms. Pero alam mo ninyo, pag binasa po natin yan sa interlinear translation, okay, interlinear, yung pong galing sa original na Greek translation po, ang sabi po dito ay, ente oikia to patrus mou monai, pulai eisin eideme eipon. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay, in the house of the Father of me, mansions many there are. Yan po yung John chapter 14 verse 2. Pag pinaraphrase po natin, yung in the house of the Father of me, mansions many there are, ibig sabihin nun, in my Father's house, imbis na are many rooms, ay ganito po, in my Father's house are many mansions. Mansions. Ang original na translation ay hindi room, kung hindi mansion. Okay? So lumalabas mga kapatid, yun po ang binibigay ni Jesus na paliwanag sa kanila. Sabi niya, pupunta ako dun. Sapagkat sa tahanan ng aking ama, maraming mansion. Sabi niya gano'n. Verse 3, ang sabi, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me so that you also may be where I am. Okay? Sabi niya, ipiprepare ko yun eh. At pag na-prepare ko na, babalik ako para sunduin ko kayo. Sa verse 4 po sabi, you know the way to the place where I am going. Okay? You know the place, you know the way to the place where I am going. Kumbaga, ayan alam niyo na kung saan ako pupunta. Or alam niyo na yung daan papunta sa pupuntahan ko. Sa John chapter 14 verse 5 po, si Thomas po ay nagsalita. Isa si Thomas sa naguguluhan at natotrouble, at bukod sa natotrouble, bagamat nagpapaliwanag si Jesus, hindi niya mag-grasp yung kabuuan ng paliwanag ng Panginoon. Sabi ni Thomas ganito, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Ulitin ko, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? Hindi nga ho namin alam kung saan kayo pupunta eh. Paano na namin malaman yung daan, di ba? At dito po ay makikita po natin na nagtatanong si Thomas honestly sa Diyos na una, hindi niya alam yung tahanan ng Ama. Pangalawa, hindi niya alam ang daan papunta sa tahanan ng Ama. Okay? At doon pumasok mga kapatid yung I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ulitin ko po, sabi niya, sa tahanan ng aking Ama maraming mansion. At kung hindi ito totoo, sabi ni Jesus, hindi ko na ito sasabihin sa inyo.
Pero ang lahat ng ito totoo eh. Pupunta nga ako roon. At ipaghahanda ko ang mga lugar na para sa inyo. I am going there to prepare a place for you. At kung sa pagpunta ko doon ay naihanda ko na ang lugar para sa inyo, babalik ako upang sunduin kayo at nang sa ganon ay magiging magkakasama na tayo sa lugar na kung saan nandoon ako. Yan ang sinasabi ni Jesus. Ang linaw naman kung tutuusin. Ang pag-alis man ni Jesus at para iwanan ang kanyang mga alagad ay upang mag-prepare ng kanilang pupuntahan na sama-sama at pagkatapos ng maihanda ay babalik naman siya para manundo. Kaya lang, dito po kasi, nagtanong pa si Thomas, kasi nga sa verse 4, ang sinabi, ayan na, alam nyo na ang daan na kung saan ako ay pupunta. You know the way to the place where I am going. Kaya nga sabi ni Jesus, Lord, hindi po nga namin alam kung saan kayo pupunta Tuloy, paano namin malalaman ang daan? Okay? At sumagot dyan si Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At ang sagot niya sa mga sinabi ni Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga ka-worship, huwag po tayong maliligaw sa pinag-uusapan natin dito. Huwag po tayong maliligaw. Ang umpisa pa lang ng pinag-uusapan dito hanggang ngayon sa ating pinag-uusapan ay ang pagpunta ni Jesus sa Ama. At ang pagpunta niya sa Ama, particular sa mga binanggit niyang bahay ng Ama na maraming silid at maraming mansions, ito ay lugar o tahanan o kaharian ng kanyang Ama. Ngayon, kung ang pinag-uusapan ay ang lugar na kung saan ito ay tahanan ng Ama, ang pagpunta dito or ang pagpasok sa tahanan ng Ama ay hindi mo magagawa kapag wala si Jesus para maging paraan mo para ikaw ay makapasok. Therefore, si Jesus ang paraan para makapasok ang sinuman sa kaharian ng Ama. So, huwag kayo papaligaw doon. Mula po sa verse 1 pa lang hanggang verse 6, ang pinag-uusapan dyan ay tahanan ng Ama at si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay sapagkat walang makakapunta sa tahanan ng Ama liban sa pamamagitan niya lang. Kung si Jesus pala ang paraan, okay? Tapos sinabi niya siya ang daan. Bakit may katotohanan pa? Tapos may buhay pa? Di ba kailangan daan lang? Ang importante lang naman, alam mo yung daan. Di ba? Kumbaga, tara, punta tayo ng Tagaytay. O sige, ay, pasensya na. Hindi ko alam daan dun Ay, sayang, hindi tayo makakapunta doon. Tapos sabi ng isa, ako, tara, punta. Kabisado ko pupunta ng Tagaytay. So, kung alam mo yung daan, makakapunta ka ng Tagaytay. Kasi ang kailangan mo lang, malaman mo lang yung daan. Diba? Dito hindi Ang pinagtataka natin dito, sinabi ni Jesus na siya ang daan, pero bakit meron pa siyang binanggit na siya ang katotohanan, tapos binabanggit niya siya rin ang buhay? Ano ang significance nung banggitin niya na siya pa ang katotohanan at pagkatapos siya pa ang buhay? Therefore, mga ka-worship, kinakailangan nating linisin, isa-isahin, at tignan kung ano ang kahulugan ng bawat isang
kataga na binanggit ng ating Panginoon. Kasi ang tatlong binanggit ni Jesus, daan, katotohanan at buhay, ay tatlong pangunahing kailangan para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Ama. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng daan lang. Tapos kakalimutan mo yung katotohanan at kakalimutan mo yung buhay. Hindi pa pwede. Bakit? Kasi sinabi ni Jesus yon na walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya na siya ang daan, sa pamamagitan niya na siya ang katotohanan, sa pamamagitan niya na siya ang buhay. Sa makatuwid, ang sino mang nagnanais makarating sa Ama, sa kanyang kaharian, ay sa pamamagitan lamang ni Jesus at wala nang iba. Wala na. Ngayon, isa-isahin at linawin natin kung bakit nga sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kinakailangan po nating maintindihan ang tatlong ito at ano ang kanyang kahulugan, bakit napakahalagang malaman na si Jesus ang daan, ang katotohanan ng buhay, at ito ang kapamaraanan para makarating tayo sa Ama. Okay? Una, I am the way. Ako ang daan. Ibig sabihin, wala kang ibang dadaanan kundi si Jesus lang. Okay? Halimbawa, Cubao, Quezon City. Okay? Paano ba ako makakapunta sa Araneta Center sa Cubao? Well, pwede kang dumaan sa Aurora Boulevard. Pwede kang dumaan sa Tuason. Pwede kang dumaan sa EDSA. Pwede kang dumaan sa Domingo kung galing ka ng San Juan. Or pwede kang sumakay ng helicopter, lumipad, lumanding ka doon sa pinaka-helipad ng Araneta. In other words, mga kapatid, kung Araneta Coliseum ang pag-uusapan, marami kang daan na pwedeng gamitin. Pero iba ang usapan kapag tahanan ng Ama ang pinag-uusapan. Okay? Bakit po? Kung tahanan ng Ama ang pag-uusapan, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Para bang kung bibigyan niya ng malalim na diin, sinasabi niya sa atin, ako lang ang daan. Wala nang iba. Kung tutusin, hindi niya sinabing ako ang direction. Hindi siya direction. Siya mismo po ang daan. Ibig sabihin, ang pagpunta sa Ama ay sa Kanya lang talaga dadaan, mga kapatid. Kapag hindi siya sa Kanya dadaan, hindi ka makakapunta sa Ama. Kumbaga, siya yung mismong daan na kung saan doon ka dadaan. Pag iba dinaanan mo, hindi mo mararating ang tahanan ng Ama. Walang ibang daan kundi si Jesus lang. Si Jesus mismo ang ating dadaanan kasi siya mismo ang nag-claim, ako ang daan. Si Jesus ang tamang daan. Kung meron mang iba kayong nalalamang daan na hindi si Jesus, mali yan. Mali, mga kapatid. Ano ang nais nitong ituro sa atin? Na huwag kang maniniwala na meron pang ibang access papunta sa langit. Kinakailangan very strong po ang ating pananampalataya na wala ng ibang daan, si Jesus lang. At spiritually, ang ibig sabihin ito, pagdating sa pagpunta sa Ama, ang dapat mo lang sampalatayanan sa pagpunta sa langit ay walang iba kung hindi si Jesus. Bakit? Kasi siya lang ang totoo at tamang daan. Naintindihan natin? Okay. Pangalawa, I am the truth. Ako ang katotohanan.
Ano naman ang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin po nito, pagdating sa paniniwala, belief, wala kang ibang paniniwalaan kung hindi si Jesus lang. Bakit? Kasi siya lang ang totoo. Siya lang ang katotohanan. Liban sa kanya, hindi na yan totoo. Kumbaga, sa pinag-uusapan nating pagpunta sa kaharian, na bukod siya ang daan, ay merong magtuturo sa inyo na pagpunta doon at palalabasin nila na makakapunta kayo sa mga katuruan nila. Ay naku po, kahit anong katuruan nila, pag yan po'y hindi tutukoy sa ating Panginoong Hesus, hindi yan ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ng katuruan ay si Jesus lang. Wala nang iba. Alam niyo po, sa dami ng relihiyon ngayon, nagsasabing pag namatay daw sila, ay papasok sila sa heaven. At merong 72 virgins pa na naghihintay sa kanila at ibibigay sa kanila ng kalangitan. At yun po ang kanilang pinaniniwalaan. Lumalabas po ang kanila pong paniniwala ay malayo sa katotohanan. Pag malayo kay Jesus, malayo sa katotohanan. Dahil sinabi ni Jesus, siya ang katotohanan. Kapag si Jesus ang pinaniniwalaan mo, pagdating sa pagpunta sa bahay ng Ama, alam mo ang katotohanan. Dahil si Jesus ang katotohanan. Madali lang naman malaman kapag ang katuruan, pag kina-qualify mo kung tama o mali. Kapag malayo ang katuruan kay Jesus, ay nako, siguradong malayo ang katuruan sa katotohanan. Gets niyo po? So, siya ang daan, siya ang katotohanan. Pangatlo, buhay. I am the life. Nang banggitin ni Jesus ito, pinagtitibay niya lang ang John chapter 1 verse 4. Yung introduction ni John sa chapter 1 na ang sinabi niya, in Him was life, and that life was the light of men. Anong ibig sabihin ni Jesus nito para sa atin? Simple lang, pag nasa akin ka, sabi ni Jesus, buhay ka. Pangako ni Jesus yan. Pero pag wala ka sa akin, wala kang buhay. You are just simply walking dead. Pero pag ikaw po ay nasa Panginoon, kapag tayo po ay nasa Panginoon, taglay natin ang buhay. At ang buhay na ito'y liwanag pa nga. Ang sabi dito, in Him was life, and that life was the light of men. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay na ito'y liwanag ng bawat isa sa atin. Kaya lumalabas mga kapatid, ang mga mananampalataya ng Panginoon, hindi lang may buhay, meron pang liwanag. Buhay na kailanman ay wala ng kamatayan, kay Jesus yan. Buhay na ganap at kasiyasiya, kay Jesus din yan. Buhay na walang hanggan, na siyang tataglayin natin sa pagpasok sa kaharian ng Ama. Kay Jesus yan. Ito ang buhay na galing kay Jesus. Nang banggitin ni Jesus ang tatlong bagay na ito, nagpapahiwatig siya, nakakailangan ninyo ang tatlong ito sa bahay ng aking Ama. Pagpunta sa bahay ng aking Ama. Kakailangan ninyo ang daan, kakailangan ninyo ang katotohanan, at kakailangan ninyo ang buhay. Talaga, Lord? Sige, assignment ko yun. Ang hanapin ko po ang daan. Hindi na. Hindi nyo hanapin ang daan, katotohanan at ang buhay. Isa lang ang hanapin nyo para matagpuan nyo yung tatlong yan. Talaga po. Paano? Hindi paano. Sino? Si Jesus lang. Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nang tanggapin natin siya, nakamit natin ang buhay na ito na siya ring nagliwanag sa atin.
Sa totoo lang. Kaya nga, yun po yung mga ebidensya na kung saan ay magagamit natin para makapasok sa tahanan ng Ama. Therefore, sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, makakapunta ka sa Ama dahil alam mo ang daan at si Jesus yun. Makakapunta ka sa Ama dahil alam mo ang katotohanan dahil si Jesus yun. At makakapunta ka sa Ama dahil alam mo ang buhay at si Jesus yun. Pero nga, sa hindi pa naman lubusan na uunawaan ng mga disciple ni Jesus ang mga pangungusap niyang ito habang binabanggit niya ito sa kanyang mga disciple. Sa totoo lang, wala naman nakakaunawa sa mga binabanggit niya eh. Si Thomas ka nagtanong eh. Yung iba doon, kahit hindi na itatanong, naiintindihan mo ba, Peter? Ha? Hindi, nakikinig lang ako eh. Nakikinig lang sila, pero totoo din na naiintindihan. Malakas lang ang loob ni Tomas na magtanong at meron pang pangalawang malakas ang loob na magtanong. Sino? Si Philip. Si Philip din po ay nagtanong. Sa verse 7, bukas Bible nyo, tingnan po ninyo. Sabi po sa verse 7, verse 8, saka verse 9. Ituloy natin ang kwento. Jesus said, "If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him." Sabi sa verse 8, okay? "Lord, show us the Father, and that will be enough for us." Tapos sa verse 9, sabi rito, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?" Okay? So lumalabas, ilagay nyo man ang sarili nyo sa kalalagayan ng mga disciple na ito. No? Natotrouble na nga sila at nagpapaalam na si Jesus. Pero yung sinabing gagawa siya ng matitirahan, ipiprepare niya yung place nila doon, wala silang idea doon. Wala. Tapos na babalik ako. Paano babalik? Wala naman hong namatay na bumalik. Di ba? Oo, totoo po yun, mga kapatid. Wala namang namatay na bumalik. Tapos sasabihin nyo, babalik kayo. Eh di multo kayo. So lumalabas mga kapatid ng mga disciple po, natotrouble na sila, tapos hindi pa nila mag-grasp lahat ng mga sinasabi ni Jesus, dinagdag niya pa to. Sabi niya, kapag totoong nalalaman nyo ako, nakikilala nyo ako, ay nako, nakikilala nyo na yung Ama, may nasama pang Ama. From now on, nakita nyo na siya. Sabi, siguro yung mga disciple, ano daw, nakita na natin yung Ama. Sabi ni Philip, "Lord, sige po, pakita nyo sa amin ang Ama para masiyahan ho kami." "Ano ko ba, Philip?" Sabi niya, "Ang tagal mo na akong kasama. Hinatahan mo ba yung Ama?" Sabi niya, "Anyone who has seen me," ang sino mang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Po? Ang sino mang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Okay. Buti na lang walang Pariseo dun. Or Sadduceo. Ay nako, kung may Sadduceo po, sasabihin nila, blasphemy. Pinapantay mo ang sarili mo sa Diyos Ama. Makagalit sila. Magagalit. Well, anyway, palibas sa mga disciple at sumusunod kay Kristo. Ang kagandahan sa kanila, naiintindihan man nila o hindi, sumusunod sila. Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga mga kapatid, ito po kung talagang totoong disciple ka, may mga bagay sa buhay hindi mo naiintindihan.
pero sumusunod ka lang. Sumusunod ka lang kasi mahal mo si Jesus. Na kumbaga, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon? Pero ganun pa man, kahit maraming bakit, eto ka, hindi ka pa rin tumitigil sa pagsunod. Kasi mahal mo, Panginoon. Yun ang totoong disciple. At tapusin po natin. Kasi po hanggang 14 po ito eh. So nasimulan natin yung verse 1 at nakafocus tayo sa John 14:6. Pero ituloy na natin yung 10, 11, 12, 13 at saka 14. Basahin ko po. Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me, who is doing His work. Believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. Or at least believe on the evidences of the miracles themselves. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. Hanggang dyan lang muna tayo. Mamaya na yung 13 at saka 14. Yung 10, 11, 12, sabi niya, hindi ba kayo naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Alam nyo, yung mga salita na sinasabi ko sa inyo, hindi akin yan. Hindi ko yan pag-aari. Bagkus, yan ay sa Ama na nabubuhay sa loob ko, na siyang kumikilos para sa akin. Maniwala ka sa akin. Maniwala kayo sa akin. Kapag sinabi kong ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Or at least man lang maniwala kayo sa mga ebidensya ng mga milagro na nakita nyo na ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na ang sino mang mayroong pananampalataya sa akin, magagawa niya ang mga ginagawa ko. Or magagawa niya ng higit pa ang mga nagawa ko. Kasi pupunta na ako sa Ama at maiiwan na kayo dito. Pero pag naiwan kayo, anuman ang nakita niyong ginagawa ko, manampalataya kayo. Magagawa niyo yun. At mas magagawa niyo ng higit pa kesa doon sa nagawa ko. Ang ganda po ng pag-uusap. Purihin ng Diyos. And then, verse 13 at saka 14, sabi niya, and I will do at gagawin ko whatever you ask in my name. Anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan. So that the Son may bring glory to the Father. Nang sa gayon, ang anak ay magbigay ng kaluwalhatian sa Ama. Gagawin ko anumang hilingin nyo sa aking pangalan. Nang sa ganon, ang anak ay magbigay ng kaluwalhatian sa Ama. Wow! Verse 14, sabi diyan, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Gagawin ko yan. Siguro itong mga pangungusap na ito, habang binibitawan ni Jesus, tahimik ang mga disciple at
naa-amaze sila sa mga pangakong ito na ang karamihan doon hindi pa nila naiintindihan. Pero dumating ang takdang panahon sa araw ng Pentecost, nung bubaba na rin isa-isa sa kanila ang banal na Espiritu. Lahat yan nagkaroon ng kapahayagan sa bawat isa sa kanila. At totoo nga, nagawa ng mga disciple ang nagawa ng ating Panginoon. Iba nga, nahigitan pa eh. Si Peter, dinadaanan niya lang ang may sakit, at ang aninong tatamaan ng sino mang may sakit gagaling. Hindi nagawa ni Jesus yan. Hindi nagawa ni Jesus. Si Paul, may sakit pero wala doon. Sasabihin niya, akin na yung panyo. O kukunin niya yung panyo. Hahawakan niya lang yung panyo. Gaganunin niya yung panyo. Sige, balik mo. Ilagay mo sa ulo ng bata. Ilalagay sa ulo ng bata. Gagaling. Hindi nagawa ni Jesus yan. Tinotoo ni Jesus ang kanyang pangako. You will do even greater than this because I am going to the Father. Galing doon. Purihin ng Diyos talaga. Totoo lang po. Alam niyo mga ka-worship, nagtapos ang tagpong ito sa totoo lang na ang trouble nila hindi nawala. Ang mga question mark nila hindi pa rin nasagot. Pero at least may sinabi na si Jesus sa kanila na pagdating ng takdang panahon, babalik sa kanila ang lahat ng ito at maaalala nila ay oo nga, ito lahat ang sinabi ni Jesus. At yan po ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga si Thomas at si Philip ay nagtatanong para maliwanagan. Pero kahit anong dami na itatanong nila, hindi nila maintindihan. Mas lalo lang magiging komplikado pag ang sagot ay nadadagdagan pa ni Jesus. Ang magbibigay lang ng buong liwanag ng lahat ng ito na para bang sila ay nadidiliman, sasagutin yan ng Holy Spirit sa kanila. At dito po sa pinakabuod ng kwento, malalaman natin ang naisabihin ni Jesus sa kanila ay may buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa kaharian, may buhay pa rin doon. At ang buhay na tataglay niyo pa rin doon ay sa pamamagitan ni Jesus. At dahil nga sila ay nangangamba, nais nila na mawala ang kanilang pangamba na ang buhay nito sa libutan ay panandalian lang. Kaya nga mauuna si Jesus upang ipaghanda niya ang kaharian para sa kanyang mga tagasunod, upang pagdating ng takdang panahon, si Jesus po ay babalik. Susunduin ang lahat ng sumusunod sa kanya. Sila na naniniwalang si Jesus lang ang daan, sila na naniniwalang si Jesus lang ang katotohanan, sila na naniniwalang si Jesus lang ang buhay. Na para makapunta sa Ama ay sa pamamagitan niya. Kung susunduin ni Jesus ang lahat ng kanyang mga tagasunod, ang tanong, kasama ka ba ron? Isa ka ba sa sumusunod? Kabilang ka ba sa tagasunod ng ating Panginoon? In conclusion mga kapatid, ang hangarin po ng bawat isa sa atin makapasok sa kaharian. Basahin niyo ulit ang John chapter 14 verse 1 hanggang 14. Dito malinaw na ipiniliwanag ni Jesus na merong kaharian ng Ama.
na siya mismo ang mag-prepare at pagpreparado ng lahat. Babalik siya para sunduin tayo. Pag sinundo niya tayo, dadalhin niya tayo dun. At isa-isa niya sasabihin, yung pangatlong block, diretso ka pangatlong block, yung makikita mong malaking mansion dun, sa'yo yun. Ay, ganun. So, lumalabas ganun, mga kapatid. Ipin-repair niya, pinaghanda niya ang bawat isa sa atin ng permanenteng paglalagyan habang buhay. So ang ganda po ng pangakong ito na habang tayo po ay naghihintay sa Panginoon, sabi niya, humiling ka kahit ano, ibibigay ko. At yung mga nagawa ko sa ministry mo, magagawa mo ang higit ng nagawa ko kung nananalig ka sa akin. So yun po, mga kapatid, ang kabuuan ng kwentong ito. Ngayon alam na natin kung paano nagsimula ang John chapter 14 verse 6, na kung saan binabad natin dito na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hallelujah. So, mga ka-worship, maraming salamat po sa inyong pagsama sa pag-aaral na ito. I hope na meron po kayong natutunan sa panayam po na atin pong natalakay ngayong araw. Sa mga darating na araw ay tatalakay pa po tayo ng napakarami nating mababasa sa Bible at ito po ay ating pagbubulay-bulayan. Pansamantala po ako magpapaalam at naniniwala po ako na makikita-kita tayo ulit. Pagpalain po kayo ng Diyos, samahan kayo ng Lord araw-araw, at anuman po ang inyong gawain, anuman po ang inyong magiging activity, hiling ko sa Diyos, kayo po ay gabayan at patnubayan. Ako po si Brother Dong, maraming salamat, pansamantala magpapaalam. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.